Ito, susunod na to. Maraming sabi, susunod na to sa kulungan. Ito si Kong Miao Miao, si Kiko Barsaga. Kasi kung matatandaan natin ito si Kong Kiko Barsaga, sinabi niya, si Enrique Rason daw, binayaran daw yung mga congressman para manatili o iboto si Speaker Martin Romualdez para manatiling Speaker of the House. Oh, yung NUP yan no? Oo, NUP. Ngayon, syempre, etong si Kung Miao Miao, palibasa kulang-kulang sa pansin, hindi niya inisip na siya ang tatamaan ng sinabi niya. Correct. Sa sobrang pagkabayani sa mga DDS na mga di ba? Gusto niya maging bayani kung ano-anong sinabi. Nagpagamit din siya Ngayon, nagsusorry. Nagsusorry. Di ba? Pinagtatawanan ng mga Pilipino ngayon, asan na yung tapang mo? Asan na yung paninindigan mo? Di ba? Ibig sabihin, sinabi mo yan, hindi totoo. Sinungaling ka, nang fake news ka, at ang fake news niya, yung pinakamayaman na Pilipino sa buong Pilipinas. Paski mga DDS nagagalit sa kanya Kasi pinaglaban ka namin Yung pala, aatras ka rin pala, di ba? Mababahag ka rin Sino hindi matatakot dyan? Kay Rason. Correct. Di ba? Ngayon, ang sabi nga ni Rason parang hinamon sa, ipaliwanag mo kung paano nyo nakuha ng pamilya mo yung yaman nila. Parang hindi sumagot no? Dead ba na? Dead ba na? Kasi umatay siya sa isang podcast Dynasty Rizal sa Dasma? Siyempre, tatay nanay niya. Di ba? Kaya ganun yung tanungan ni sino yun? Si Rason. Ang justification niya kasi, nadala daw siya ng emosyon. Yan ang problema. Ibig sabihin nun, yung mga allegation mo, prior to that, dala lang din ang emosyon yan. Posible natin isipin yan. Kasi nagkamali ka dyan sa isa, posible nagkamali ka rin sa iba pang mga bintang mo. Diba? Yung bayani ng mga DDS ngayon, hindi na bayani. Kasi itinatakwil na nila ngayon Grabe, nakakaya. Pinagtako. Kapatid ko yan. Hindi ko itinakwil. Binatukan ko yan sa katangahan. Kasi isipin mo, bida ka na. Bida ka na sa paglaban kay PBBM. Di ba? Sa pagsagot-sagot mo, sa social media mo, bidang-bida ka na. Ngayon, eto ka. Para kang basang sisiw o basang pusa pala na nagsusori ngayon para lang hindi ka makasuhat. Kasi alam mo at alam ng mga abogado niya na mabigat yung kaso niya kasi hindi lang si Rason yan. Pero pandalawa. Meron pa yung mga NUP, National Unity Party, officers Ibig sabihin NUP, lahat ng congressman na member doon. doon. Alam ko, dalawa na yung nagsampa, yung si Puno at yung isa pa nilang kasama, nagsampa na rin. Ako! Paano yan? At tatanggapin ba yung apologies mo ng mga taong yan? Ibig sabihin niya, may magsampa sa Isabela, may magsampa sa Tawi-Tawi. Ang dami niyan. May magsampa sa Hulo. Pwede i-request yan, i-consolidate, pero paano kung hindi? Diba? Ay, di puntahan niya lahat yan. Okay lang yan, abala yan sa kanya. Kasi may pagkatanga rin to si Miao Miao Tanga talaga. Kasi malinaw na ibinos yung statement mo. Wala kang ebidensya. Ewan ko ba? Nagpagamit kasi sa mga dilis. Ito namang resulta niyan. Baka dyan siya magdrama-drama na may topak talaga sa utak para absuelto. Pero feeling ko hindi siya atrasan ni Razon Ay, hindi talaga. Kasi, alam mo kung bakit? Kung umatras si Razon dyan, tatawanan din siya Mapapaya siya. Yun lang naman pala. Isang apology lang pala mapapaya siya. Kaya kung ako, kay Enrique Rason na pinakamayaman at Pilipino, bigyan nyo ng leksyon to. Correct. Kasi hindi po maganda yung sinabi niya sa'yo. Anong iisipin ng apo mo, ng anak mo? Nanunuhol ka ng mga nanunuhol politiko. Yung lolo nila. Porket mayaman, nanunuhol. Diba? Yan ang isipin ng mga apo, mga kaibigan, yung mga kaibigan ng apo niya. Kaya kung ako, sa'yo sir, kung sigurado naman nanonood ka ngayon dito sa amin. Ayan naman, kasama naman ka. Ayan, ituloy nyo yung kaso dito kay Kong Miao Miao. Huwag kayo magpadala sa isang sorry lang. Kasi nasa inyo na yung nasa inyo na yung bilib ng Pilipino. Nasa inyo yung bola. Nasa inyo. Tsaka hinahanga ng mga Pilipino ngayon. At saka, kumbaga sure win na yan naman. Paggulungin mo na lang yung due process, sigurado siya na yung mananalo Kasi parang acceptance na yung ginawa ni Miao Miao na nagkamali ako, nagkasala ako. Hindi naman pwede ganoon Sa batas natin, pag nagkamali ka, hindi naman pwede yung sorry. Enough na yan, di ba? And kailangan, may pamamarisan na. Kumbaga, kung magkakaroon ng ruling ang korte, makukonvict si Barsaga dito, magiging president na yan. Ikaw yung politiko, kahit congressman ka, senador ka, hindi ka basta-basta pwede magbintang ng mga private individual ng kung ano-ano. Diba? Ang matindi pa rito, hindi lang yan yung problema niya dahil kung matatandaan natin, yung mga ibang congressman ay parang pinag-iisipan ng talagang i-kick out siya. Isa pa yan. Bilang congressman, di ba? Kasi hindi talaga bagay maging congressman tong tanga nato Di ba? Hindi bagay matalino pa talaga yung matalino pa yung grade 1 sa totoo lang sa utak nitong si Miao Miao. May saltik kasi. Kasi isipin mo
pinakamayamang tao, gaganyanin mo nang wala kang ebidensya. O ngayon, sisi siya. O. Ngayon, dito tayo sa pangalawa. Next topic natin. Ay, idagdag ko lang doon, pre. Yung second ethics complaint kay Kiko Barsaga, kasi ano na rin yan, usap-usapan na rin yan, di ba? Pag nag-resume ang House of Representatives, another complaint, ethics complaint, ang isasampa dyan kay Kiko Barsaga, matutuluyan na siya, ma-extend yung kanyang suspension and eventually matatapos na lang yung Kongreso, hindi na siya makakabalik. Isang malaking dagok din yan kay Miao Miao. Yan yung mga consequences ng katangahan niya. Ang hindi na pag-iisip. Yan sa mga taga Dasmariñas marami akong kaibigan yan. Marami kaming fans dyan ng Salamat PBBM. Sa susunod, pag tumakbo pa yan, alam nyo na siguro gagawin ninyo. Binoto nyo pa yan. Oo, pag biyan, nanalo pa. Huwag na kayo manood sa atin. Diyan kayo makakatikip na salita sa amin. O ngayon, dito tayo. Eto, mainit-init to. Kanina lang to, Mark. Ay, bago yan, bago. Si Sara, Si Sara, BP Sara. Yung magaling magtanim, pati magaling maglinis ng tabing dagat. Kinasuhan na naman ng grab at saka plunder sa ombudsman. Oo, ngayon, kaso. Eto pala, si dating Senator Trillanes ang nagkaso plus mga civil society group at silent majority. Ito, yung pangalan ng group na yan, The Silent Majority. The Silent Majority. Feeling ko yung grupo na yan, mga pink at yellow yan eh. Oo. Ngayon, etong kaso ni BP Sara, ano to, Mark? May nakugat yan sa 650 million na umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at DepEd, tsaka 2.7 billion umano'y maling paggamit ng pondo noong alkalde ng Davao. Daming pera yan. Kasi ang ginawa dyan nila Trillanes, yung grounds ng kanilang kaso, hindi lang sa pagiging Vice Presidente ni Sara Duterte. Binacktrack nila yan. Noong mayor pa ito, ang dami palang confidential funds na umaabot sa 2.7 billion. Kahit nung mayor pa siya? Kahit mayor pa siya. So yan ang ginawa ng grupo nila Trillanes. Kinalkal nila yan. At sisingilin nila si Sara Duterte doon sa hindi maayos, allegedly na pagwawaldas ng confidential funds ng LGU ng Davao na umabot yan sa 2.7 billion. Hindi million billions of pesos sa mga taga Davao. Tingnan niyo, napakalaking halaga niyan. At ito pa, iba pang issue umano'y irregularidad sa 8 bilyong procurement ng laptop ng DepEd. Bilyon-bilyong piso ng disallowance mula sa COA audit, mga hindi pa na-liquidate na cash advances, at banta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan. Ako. Actually, yung mga grounds dyan sa isinampa nila sa ombudsman, almost similar, almost the same, doon sa mga articles of impeachment. Yun yung mga grounds kung bakit kinakailangan siyang ma-impeach. Ang ano lang dyan, ang hindi pa nadadagdag dyan, yung testimonya ni, sino yan? Yung nakakulong? Ni Madriaga. Ni Ramil Madriaga. Kasi usap-usapan din na baka titingnan na rin yan ng House of Representatives sa idagdag na yan doon sa articles of impeachment. So kung may existing na 6 o 7 na articles of impeachment, kapag pumasok pa, ma-verify nila itong mga statement ni Madriaga, baka maging 7 yung articles of impeachment. Impeachment yan. Oo. Ihiwalay pa yun dyan sa ombudsman. Ako, laki ng problema ni Sara, no? Isipin mo, 2 plunder, 1 impeachment. Bunilaso talaga ngayong taon to. Correct. Hindi aabutin ng December ng, tingin ko hindi to na-i-impeach. Sana nga, ma-impeach, tapos to follow na lang yung kulong. Diba? So, magkakatotoo yung request ni Harry Roque. Ang request kasi ang hula ni Harry Roque, kaya daw nilagay si Remulla dyan sa ombudsman para ikulong si Sara. Galing ni Roque. Hindi yun. Kung talaga naman may ebidensya Diba? Kung may ebidensya, alam mo naman si PBBM, di ba? Kapag may ebidensya, yari ka talaga. Pero pag walang ebidensya, hindi siya nagtatanim gaya nung isa. Natinaman si Dilima para lang makulong. Ano nangyari? Laya rin. Etong kay Sara, tagumpay ng Pilipino to. Etong pagsampa ni Trillanes sa kanya, tagumpay ng Pilipino kasi pera ng Pilipino, yung sangkot dito, pera natin yun, pre. Correct. Ayun sa Davao diba? lang, 2.7. Ngayon, eto lang ang isang ano talaga yan, sigurado dyan. Etong si Trillanes ay sakit talaga ng ulo ng mga Duterte. Totoo yan. Sakit talaga ng ulo. Kasi kung titingnan mo, siya pala ang dahilan kaya na kulong si Digong. Kasi tumulong yan sa nag-facilitate sa pagpa-file ng kaso sa ICC. At si Bato, siya rin ang dahilan kaya siya nagtatago. Then etong si Bongo, isa rin yan. May kaso rin yan kay Trillanes at etong si Sara naman ngayon. So kung titingnan mo, etong si Trillanes, sakit ng ulo ng mga Duterte. Ngayon ang tanong, bakit hindi rin nila kasuhan si Trillanes para makulong? Wala kasi may kakaso. Noon may mga sinasampa silang cases, no? Pero nababasura din. Ibig sabihin hindi matibay. Wala silang makalkal laban kay Trillanes. Nasa pwesto pa sila noon. Nasa pwesto pa. Nasa pwesto pa. Kumbaga, si Trillanes,
yung tapang ni Trillanes, hindi mo maki-question eh. Oo. Kasi that time, presidente pa si Digong, talagang lumalaban na siya sa mga Duterte. Ano pa ngayon? Oo. Na wala na si Digong sa pwesto, patuloy na lumalaban niya si Trillanes. Kaya tama ka, mananatiling sakit sa ulo talaga ng mga Duterte. Kung may 16 lawyers na sila para sa impeachment, ito to, kaso sa ombudsman, pangalawang set sa ito ng kaso eh. Additional 16 lawyers na naman. Additional 16 lawyers na naman. Ilan na yan? 48 lawyers na. Naubos na yung pera ni Sara Duterte yan. Marami yan. Marami yan. Marami yan. Ang dami abogado. Ngayon, eto mga ka-BBM Yung pagsampa ni Trillanes ng kaso dito kay VP Inday Sara, ito ay nangangahulugan na etong si VP Sara ay punong-puno talaga ng anomalya. Kasi hindi naman yan sisingaw kung talagang wala, kung talagang malinis. Gaya ni Trillanes na hinahanapan ng mga bulilyaso kaso walang makita. Hindi masampahan ng kaso, hindi maipakulong kasi wala namang ginagawang katarantaduhan. Hindi gaya ni VP Sara, kaliwat kanan, yung mga anomalya, kaya ito, ikinakaso sa kanya. Kaya ano na yan kaya mas nagiging mabilis na lang yung pag-file ng kaso. Kasi malaking factor din yung resulta ng Blue Ribbon, tawag dyan? Yung Quadcom. Yung investigasyon ng Quadcom sa House, ang dami nilang na-discover dyan eh. So actually, nagiging foundation din yan. Ginagamit yan ng mga, di ba, grupo nila Trillanes. Sa pagsasampa nila dyan sa ombudsman, malaking factor yung investigasyon ng Quadcom. Kasi ang daming nabulgar doon, ang daming napaamin eh. Biruin mo, yung mga official ng Department of Education na umaamin, every month, binibigyan sila ng white envelope. Ando doon 30,000. Yung head ng procurement, susuhulan. Di ba, yung disbursement officer na dapat sa kanya, siya yung kukuha ng pera pero ino-authorize siya sa ibang tao. Di ba? Mga irregularities yun eh. Na-discover na lahat yan sa House of Representatives. Itong impeachment niya, talaga sa tingin ko, mahirapan siyang lusutan to kasi kailangan niyang humarap sa Kamara. Correct. Di ba? Kasi yan nga yung naging dahilan kaya nga nagkaletse-letse yung impeachment niya kasi hindi raw siya pinaharap ng mga congressman doon sa Kamara. Kaya ngayon, kailangan niya nang humarap kasi kailangan dahil Supreme Court na mismo nagsabi na kailangan iharap si VP Sara sa Kamara para matalakay yung impeachment niya. May pagtanggol niya yung sarili niya. Ang maganda rito, sa Kamara pa lang, magkakabulilyasuan na yan. Magkakalabasan na kung ano ang dapat lumabas. At sana yung mga bank account pare, no? Kailangan sana malaman yan, no? Ayan ang ini-insist ng grupo nila Trillanes na billions of pesos ang pumapasok sa bank account. Kasi ang isang main point din, galing sa drug money. Yung pera pumapasok sa bank account yan, yung bilyones na yan, allegedly drug money. Kaya ganyan kayaman ng mga Duterte. Kasi ang daming pera pumapasok mga galing sa droga. So isa yan sa inaabangan ng taong bayan once na ma-authorize na po ng korte, no, na buksan yung mga bank accounts na yan, lalo na kung umusad na yung impeachment na yan, magkakabulilyasuhan na. Baka by that time, magising na yung mga DDS. Ay, wala yan. Tanga-tanga yung mga yan eh. Wala yung mga yan. Puro lang ano yan. Puro lang digong-digong yung mga yan. Di ba sinasabi nga nila, kahit mang-rape pa si Tatay Digong, Duterte pa rin kami. Di magbabago yung pagtingin kay Ganun pa Tatay. rin. Minura na nga yung Diyos, Duterte pa rin sila, di ba?